Nagdagdag tayo ng uling kaya eto na yung part 2. Naihulog ko na pala yung gabi, kamote, yung bilo-bilo, at wala pa tayong nailalagay na pangalawang, yung unang gata ng nyug. Ito ay pangalawang gata ng nyug. At marami yung ating bilo-bilo. Kung kaya, medyo malapot siya. So, ilagay na natin yung first na kakanggata. At saka na natin ilagay ang red sugar. Kuluin muna natin ng konti. Sabay na. Para pagkulo, ito ang kakanggata. Isang kakanggata lang pala binili ko. Isang nyug. 30 pesos lang yun. At dahil hindi naman gaanong maraming niluluto ko, kaya pwede na yan. Lasang-lasa na rin yung kakanggata. Mamaya natin tatanggalin ang pandan pag naluto na. Or, masarap kasi kapag yung pandan ay takpan muna natin para kumulo. Dagdag rin tayo ng uling at ng kahoy. Para pag kulong-kulo na yung gata, ay mas maganda ng maluto. Malasa ang pagkakagawa. Diba? Ito nga lang hirap sa kahoy. Namuputol-putol siya. Kaya kailangan bantayan mo siya pag nagluluto ka ng gamit ang kahoy at uling. Napatong lang siya sa balde. At dito natin, paikutin na natin. Ayan. Para masarap naman ang hangin. At nausukan sila. Baligtad nga lang gabi na bago magpausok. Yung dayap ay nahinog na. Pero hindi na talaga siya lalaki. Maliliit lang yung Arabian dayap. Galing pang Saudi eh. After 5 years, saka pa lang na kapag pabunga kasi konti lang yung lupa niya sa paso. Pero kung malaki yung yung marami ang lupa, tiyak tataas rin yan. O dadami rin ang bunga. Puro grasshopper lang grasshopper. Caterpillar lang ang kumakain yan ng mga dahon niya. Oh. May panahon na inuubos ng caterpillar ang mga dahon. Meron pala tayong iba pang mga klase na mga halaman dito. Ang palaking puno ay puno ng balite. Ito yung small style. Ayan. Ginagawa ko yung Christmas tree. At meron pa rin naman tayo dyan mga water lily. Yung iba ay hindi ko na maasikaso. At baka kumukulo na siya pala. At pwede na nating ilagay ang
asukal. Lagyan na natin siya ng red na asukal. So, bahala na kayo kung gaano karami sa inyo ang asukal na ilalagay. Pero, hindi naman ako, ayan, kumukulog na. Kaya, bago matapos, bago bumagsak ang malakas na ulan, ay tayo nang tapusin na natin ang video ito. 1/4 lang to, bali 1/8 lang ng gamit ko. Para hindi masyadong matamis. Depende sa inyo kung gusto niyo masyadong matamis. Pero yung red na sugar, masarap to. Mas maganda kasi pag red sugar. Siguro ay dadagdaga. Titikman ko. Kung matamis. Ubusin na natin yung 1/8. Kasi wash sugar to eh. Siyempre, pag wash sugar, ano yan? Medyo hindi siya masyadong, hindi siya, matabang. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto niyo ng maraming asukal. Kasi kapag lumamig na yan, lalo na pag pinasok mo na sa ref, parang hindi na masyadong matamis. So, parang kung gusto niyo dessert siya, or after ng gusto niyo kainin niyo siya ng any time of the day. Pwedeng dessert, pwedeng merienda, or hapunan, whatever. Ngayon, ito ang kakainin ko. Ilalagay na natin ang konting langka. Siya nga pala yung langka na ito ay 10 pesos lang. Konting-konti lang. Para may amoy lang. Kasi 40 pesos ang kilo niya. At yun na nga. Luto na ang ating binignit. Kung gusto niyang haluan siya ng saging, okay din naman. Pero hindi ako mahilig sa saging dito kasi maasim siya. Pag hindi mo siya niluto pag hindi mo siya kinain agad. Kahit nakarep siya, umaasim. Kaya pag depende naman. Kaya wag masyadong hinog ang saging para hindi maasim. So, yun lang mga kabesh. Thank you for watching. See you again.